Alamin na po natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Tani, good morning! Good morning, Pia. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina at halos pasado alas 7 kagabi nang pumasok ito sa ating PAR at ilang oras lang na nanatili ito dito sa loob. At sa ngayon nga, dito sa latest satellite animation, narito na yung sirkulasyon nitong bagyong si Talim. Ito na yung kanyang international name at ito ay pahilaga silangang direksyong kumikilos patungo ng bansang Japan. At yun namang isang low pressure area na patuloy nating binabantayan. Ayon nga sa Pag-asa, ito ay nasa layong 480 kilometers dito sa may silangan ng Kabisayaan at patuloy itong magbibigay ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao. Dito naman sa Luzon, patuloy pa rin maghahati ng mga pag-ulan ang pinag-igting na hanging habagat. Kaya po makikita nyo dito sa may Lawag, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Kasama na rin yung ibang bahagi ng Central Luzon, pero lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. At tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila para sa araw na ito. Medyo mababa po ang posibilidad ng pag-ulan sa umaga, halos 14% lamang. Pero pagdating ng tanghalian ay tataas yan, magiging 34% at habang gumagabi po ay magiging 71% ang tsansa ng pag-ulan. Dumako naman po tayo sa Kabisayaan. Hindi po gaanong maulap ang panahon dyan pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan katulad dyan sa may bahaging ng Eastern Visayas sa may Tacloban. At dito naman sa Mindanao ay magkakaroon din ng mga pag-ulan. Dito sa may General Santos, mataas ang posibilidad ng pag-ulan pero dyan sa may Cotabato ay pulo-pulong dagi ang pag-ulan at pagkulog-pagkilat ang ating mararanasan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.